mura. Bawat bigkas, andun yung mura. So, thanks God, lahat tinanggal ni Lord. At saka yung mga bisyo ko, yung pag-iinom, at saka yung pagsisigarilyo. Minsan naisip ko, ano kaya kung itatry ko din? Ano kaya ang pakiramdam ko? I-try ko ulit. Ano kaya ang pakiramdam nun? Kasi nga, chain smoker ako. Pero maraming ginamit sa Lord ng mga tao na, sige, sumunod ka kay pastor. Sige, nagmi-ministry ka pa naman. Mga ganon. So ako din naman, natatakot ako, baka naman maamoy nila pag itatry ko. So, hindi, marami kasi mga ano na, ay wag na nga lang. Lord, thank you. Yan lang. Praise God. Huwag mo nang i-try ulit. Napakahirap balikan, ha? So, minsan talaga yung kaaway bumubulong-bulong sa atin, amen? Sige, try mo ulit. Pero hindi na. Sabi nga, ay napagtagumpayan na natin yun, amen? Huwag na natin balikan. Ay, sabi nga, ano yung kasabihan? Pag daw binalikan, yung, sabi nga sa Bible, yung aso, pag sumuka, doon na lang natin tingnan eh. Hindi naman tayo aso, tayo tao, pero dapat nga yung mga iniwan na nating mga kasalanan ay huwag na nating balikan. Praise God. So, sino pa pinagpala? Sister Talin, amen? Pinagpala yan. Hallelujah. Baka natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ay, akay ka, pinagpala ka ngayon. Praise God. Magandang gabi sa lahat. Ako rin ng Diyos. Nagpapasalamat ako lagi kay Lord sa araw-araw na blessing. Pinaka-blessing na lagi sa akin yung good health. Every day's protection. Every day talagang pinakamalaking blessing na rin sa akin yun. At ibabahagi ko lang din ngayon din ang update sa aking auntie. Yesterday ay nag-ano siya, nag-first chemo siya. Tapos praise God na nalampasan niya yun. Okay, na overcome na niya yung first chemo niya. Although tumaas talaga yung blood pressure niya at kinabahan siya unang kasi sa dami nga daw talaga first time niyang ganun na marami talaga daw matatapang na gamot. Yun ay nalampasan din naman niya at sasala na naman siya sa pangalaw kasi 6 na session yung chemo niya. Praise God naman at kahit ganon na may yun na nga may cancer siya pero sa appearances niya di mo makikita sa kanya na may nararamdaman siyang kinikiri. Praise God lang at lagi kami nag-uusap, wala akong naramdaman na parang ano ko rin magkakabahan din ako sa naging kasalukuyang inaano niya ngayon yung pinaface niya sa buhay niya, pero andyan si Lord, lagi kong sinasabi sa kanya na magtiwala ka lang, lagi kang magdasal, yun lang lagi kong inaano sa kanya. Praise God at nananalangin ako na malalampasan din niya yan at magtagumpay siya sa naging karamdaman na nasa kanya ngayon. Yun lang po. Thank you Lord sa lahat. Yun lang. Praise God. Malapang natin ang Panginoon. Hallelujah. Siyempre, namimiss ko yung boses ni Brother Mandy. Praise God. Hallelujah. Kasi mga biyaya at pagpapala. Praise God, amen. Gandang gawin sa mga kapatid. Amen. Diyos na buhay. Ako'y nagpapasalamat at laging umatin ng aking anak. Hallelujah. Praise Praise God. God. Sana po, hingin ko rin sa Diyos na pati Saturday makatin siya. Amen. 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 Para sama-sama kami pamilya na umatin. Ayun po. Praise God. Talaga, pag tayo patuloy na nanalangin, talaga ang Diyos ay laging tumutugon. Amen? At siyempre, si Sister Bea, na-miss natin ating kapatid. Praise God. Hallelujah. Welcome home. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil muli niya po akong ibinalik sa tahanan, sa kanyang tahanan. Tsaka, nagpapasalamat po ako sa pagsusustain
sinusustain niya sa akin sa araw-araw dahil wala po akong off dahil na sa part-time. So, nagpapasalamat po ako sa kanya dahil sinusustain niya ako sa aking health. Nagpapasalamat po ako na patuloy siyang nag-guide sa akin at safe ako lagi sa aking trabaho at saka nagpapasalamat po ako sa mga kapatid, sa aking kapatid sa dugo na laging nagre-remind sa akin na palaging bumalik at saka nagpapasalamat din ako sa provision, sa protection at sa guidance sa everyday sa buhay ko, and thanks be all to God sa araw-araw na sinusustain niya tayo. Yan ang po. Amen. Praise God. Nawa ay patuloy na natin makasama si kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. At sige, at sa susunod na, kung meron pa ay susunod na, yan nyo na sa susunod na pagtitipon natin. Amen. At tayo dadako na sa isang bahagi pa ng gawain. Amen. Kung saan ang susi, sabi nga ng pagpapala. Amen. Hallelujah. So, makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Proverbs chapter 22 verse 9. Ang sabi rito sa Proverbs 22 verse 9, it says, "A generous person will be blessed, for he gives some of his food for the poor." Kaya nga, when we give, we are not only blessing others, but we are also receiving blessings in return. Sa ating pagbibigay, mga kapatid, tunay nga na, lalo sabi nga kung ito ay nagmumula sa ating puso, amen, ay naandoon palagi ang pagtugon ng Panginoon sa ating mga pangailangan kapag nakita niya na tayo'y masayang nagbibigay, amen. Tunay nga na dito tayo masusubok ng Panginoon sa ating katapatan, sa ating pagbibigay ng ating mga ikabu at handog pag-ibig, no? Sapagkat ito'y hindi lamang sabi nga usapin ng pananalapi, kundi dito tinitingnan natin o ina-acknowledge natin na si Lord talaga yung may-ari ng lahat at wala tayong anuman na pag-aari sa sanlibutan ito at ang lahat ay nagmula sa Diyos. So isang uri ng pagsamba sapagkat ina-acknowledge natin, pagbabalik natin ang mga pagpapalang pinansyal, amen, sa atin ay na-acknowledge natin na ang lahat ay nagmumula sa Panginoon. Ang ating lakas, ating trabaho, siya nagbigay. Tayo ay nanalangin noon na magkaroon tayo ng trabaho, amen. At ang ginagawa natin ay binabalik lamang natin ang para sa Kanya. So, kailangan ba ng Lord ang pera? Hindi naman eh. So, anong gustong bakit kaya natalak? Bakit kaya kinakailangan pa na magbigay ng pananalapi? So, makikita natin sa ating kapanahunan, tulad na sabi ko nga, ang isang iglesia ay hindi susulong o hindi tayo makakapagpatuloy kung walang pinansyal. Kahit saan ka bumaling ngayon, kailangan ng pinansyal, wala lang libre. Tulad dito, tayo nagbabayad, amen, ang ating rental, ang ating pagkain, amen, ay lahat ay kailangan ng pananalapi. So sa pamamagitan ng ganitong pagbibigay, mga kapatid, hindi lamang natutugunan yung ating mga pangailangan, kundi tayo rin ay nagiging kabahagi doon sa mga ipinapadala nating tithes sa ating bansang Pilipinas, amen, ay nagagamit din upang patuloy na maabot yung mga taong wala pang tunay na relasyon sa Panginoon. Nagagamit na pamasahe o yung paghayo, amen, or pagsuporta sa mga missionary sa iba't ibang dako ng mundo. Nagiging kabahagi tayo. Kaya napakalaking bagay na yung mga taong pagpapalain ay dadami pa at yung mga taong makakadama na tulad ng nadarama natin na dati, wala naman talaga tayong alam, pero dahil may mga taong ginamit ang Panginoon para tayo ay, sabi nga, maabot ng Kanyang salita, may mga pastors o may mga churches tayong nadadaluhan, kaya tayo ay lumalago, ay dahil din nga yan sa mga pananalapi na nagmumula sa bawat isa. Alam niyo, meron akong isang kwento, sabi ko nga, nabasa ko ito dati. Sa bansang Amerika, meron po silang na-discover doon na isang malaking poles, o yung talon, o yung malakas na ng tubig. No, at doon ay talagang rumaragasa yung tubig na yun, at naisip ng pamahalaan
ng lugar na yon, nalagyan nila dahil nasasayang lang yung tubig, amen? Kumbaga, wala lang, maagos lang, magandang tanawin, pero naisip nila na sa isang lugar na yon ay maglagay sila o lagyan nila ng tinatawag na pagkukunan ng kuryente. Nagkaroon sila ng nilagyan nila ng mga mekanismo upang yung force na nagagaling doon sa tubig, amen, ay maging may convert nila sa kuryente. Kumbaga naglagay sila ng dinamo, amen, at nung libo-libong voltahe na yung naipon ay nakapag-supply na at nakapagpaliwanag ng isang pamayanan doon. Nung una kung titingnan mo, ang gandang tanawin, parang ang lakas ng tubig, ang sarap maligo, pero may mas mahalaga pa palang gamit. I-convert yung power na yon bilang kuryente, at yung kuryente niyo, sabi nga nung nalagyan ng mga transmission line, naabot yung mga bahay-bahay at nagliwanag. Nagkaroon ng liwanag yung dating bukid o dating lugar na yun na madilim. So ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Sa ating spiritual na pananampalataya, sa financial, ganun man, maraming pagpapala, amen, na dumaraan sa atin, subalit minsan hindi natin nagagamit ng tama. Yes, nabibili natin ang gusto natin, pero hindi yun ang kaloob ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon sa mga biyaya at pagpapala ay pagkakaloob sa atin ng magamit ng tama. Titingnan natin sa ating sanlibutan, ang mga mayayaman, ang mga malalaki ang sweldo, beer house dito, inom dito, disco dito, bili noon, halos talaga na nakukuha nila at nabibili nila yung mga gusto nila, pero sabi nga itong mga bagay na ito, amen, ay wala rin kabuluhan sapagkat ito ay mawawala din. Pagkatunay nga, hindi natin madadala sa langit ang anumang kayamanan meron tayo, pero kung ang bawat pagpapalang pinansyal na pinagkakalob sa atin, mga blessing ay magagamit natin, tulad ng kuryente, ang tubig ngayon na i-convert sa power, ay dumalo yung ilaw o yung kuryente papunta doon sa mga tahanang madidilim. So sa ating pananampalataya, ganun din kung ang ating mga pananalapi, kung tayo ay magpapagamit bilang isang transmission line o yung daanan ng mga blessing at pagpapala, maaabot yung mga taong doon sa mga kabukiran o doon sa mga bansa na hindi pa nakakakilala. Yung ating pananalapi, amen, ay magagamit ng tama. So ito yung gusto kong ipabot sa atin, mga kapatid. Yung blessing na binibigay natin sa Lord o binibigay ng Lord sa atin ay huwag nating sayangin na magamit lamang. Amen? Although yes, bubuhay tayo, nagtatrabaho tayo para mabili natin ang gusto natin, pero tandaan natin, yung para sa Panginoon, huwag natin gamitin. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon, ibigay niyo ang para kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Kaya sa umagang ito, amen, tayo po ay magbibigay at nais ko rin pong ipaabot, amen, hallelujah. Ang ating pinansyal, sa ating kulang pa po tayo ng 1,100 sa ating building rental dito po. Dahil nga sa karamihan ay hindi pa po nakapagbigay, yung mga pledges nawawala. Alam niyo po, hindi kayo sa akin nangako sa church o sa Diyos. Sa Panginoon po tayo nangako, pagkaloob natin yung para sa church, yung para sa Panginoon, yung pagbayad ng building para tayo ay, dahil kung hindi na tayo makakabayad, uuwi na kami, matitigil ang gawa mo. Yan ang sinasabi ko, yung blessing na pinagkakalob sa atin, na dapat ay ibalik para sa Panginoon, para makasulong ang gawain, ibigay natin. Dahil tunay nga kung gusto natin pagpalain, sundin natin yung sinasabi sa Malakay 3:10, di po ba? Tingnan natin kung ano sinasabi. Ito ay gas-gas na palagi natin tinitingnan, pero tingnan po natin ang mensahe. At tanungin natin ang sa ating sarili, bakit ako'y gipit pa rin? Overtime ko ng overtime, ang laki naman ng sweldo ko, pero bakit gipit pa rin? Dahil dito. Ang sabi rito, dalhin ninyo ang buo kasampung bahagi ng kamali sa kamali ko upang magkaroon ng pagkain ng aking bahay. At subukin ninyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi, kung bubuksan sa inyo ang mga durungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo masaganang pagpapala na walang sapat na silid na kalat. Yan. At meron pa kasunod, aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, di malalagasan naman ang bunga sa di panahon ng inyong puno ng ubas, parang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ito yung kagandahan dito, kapag tayo tapat
Sa 11 lang sis. At kung tayo tapat sa Panginoon, sa ating mga pinansyal, ang sabi niya, at aking sasawayin ang mananakmal. Ano ba yung mananakmal? Minsan kasi sa laki ng sinusweldo natin, pero bakit wala? Nauuwi pa rin sa mga kagastusan na kasakitan, kasi wala yung pag-iingat ng Panginoon. Amen? Dahil ang sabi niya, aking sasawayin kung ipagkakaloob natin. Hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa. Amen? Although ito ay binigay halimbawa ng Panginoon dito ay para sa isang magsasaka. Amen? Katulad din sa ating spiritual. Amen? Sa ating paghawak ng ating pananalapi, dapat maging matalino tayo mga kapatid upang maiwasan. Kasi minsan, napapagod ka na, trabaho ka ng trabaho, pero bakit ganun kulang pa rin? May isang bagay na dapat nating itanong sa ating sarili. Binibigay ba natin ang ating ikapo? Kung totoo ang salita ng Diyos, panghawakan. Pinanghawakan nga natin ang John 3:16 eh. Na kapag tinanggap natin ang Panginoon Jesus, ligtas tayo, ay bakit hindi natin panghawakan pagdating sa pananalapi? Amen? So mga kapatid, salamat sa inyo na patuloy na sumusuporta sa banal na gawain ng Panginoon. Ako'y nananampalataya, patuloy natin idulog sa Panginoon. Ano man yung mga kahinaan natin, alisin ng Panginoon. Sabi nga, hanggat ang gusto ng Panginoon tayo maging masaya sa pagbibigay. Amen? So tayo po sa gabi ito, tayo po ay magbibigay. Amen? Palakpakan natin minsan pa ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise God. Dakilang Diyos. Minsan pa, maraming salamat Panginoon. Sa gabi nito, kami po ay patuloy na dumudulog sa iyong harapan. Nag-aalay kami ng mga pinansyal na pagpapala. O God, ang dalangin mo sa bawat kapatid. Patuloy mo silang pagpalain ng kanilang mga employer, O God. Patuloy mong ibalik sa kanila, Panginoon, ang masaganang pagpapala, O Diyos. At ingatan, Panginoon, ang bawat pananalapi. Bigyan mo ng katalinuhan sa paghawak, Panginoon, ng mga pananalapi na kanilang pinaghihirapan, O Diyos, upang patuloy pa na sumagana ang bawat isa, Panginoon. Lord, salamat sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Awinin po natin ang magbigay tayo sa Panginoon. Hallelujah.